Ayan, magandang hapon pong muli sa inyo lahat. Mga nakaantabay na mga grade 6 duties natin ngayon sa araw na ito. Sa araw ng Miyerkules. Okay, shout out muna po tayo. Hello, ayan, nakaantabay na rin po si Joseph Conrad Bulaklak. Ayan, good afternoon po. Ellen Balingit Estakaan, magandang hapon, Tutor Pine. Ayan, Mariel Joyce Bolatin, hello po sa inyong lahat. And Ethel Villanueva. Okay, kami po sa Filipino Elementary Itulay Tutors sa buong departamento ng Filipino Elementary ang makakasama ninyo ngayong Miyerkules. Simula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Okay, kami naman po ni Tutor Alvin sa Filipino 6 ang lagi niyong nakakasama tuwing 1:00 ng hapon sa Filipino 6. I-recognize naman po natin ang ating mga fantastic duty. Sila po yung mga nagpadala ng ating mga karagdagang gawain noong nakaraang linggo. Anong week yon? Week 3. Tama po. Ikatlong linggo para sa ika-3 markahan na po natin. Una, si Arian May Zacarias. Ayan, virtual clap po para kay Arian Zacarias. Ayan. At sumunod naman po sa kanya, si Roxaline Aderol from Tilambo Elementary School, Taysan District STO, Batangas. Ayan, si Roxaline din ay nagpadala ng kanyang karagdagang gawain sa ating Facebook page. Ibig sabihin, naunawaan nila ang ating mga aralin. At sumunod naman, si Angelique Marie Salazar from Marilao Integrated School, Marilao North District. Ayan, si Angelique May Salazar. And si Cassandrea Bravo naman po ay from Gamo Central School, SDO Isabela. Yan, si Cassandrea Bravo ang ating bagong fantastic duty. Yan po. At si Eliza J. Atriguino from Malasin Elementary School, SDO City of Ilagan, Isabela. Region 2 po. Yan, galing pa sa Region 2 si Eliza Jane Atriguino. Laging nakaantabay kay Tutor Pine. At si Tricia Denise Estanislao naman po from West Central School, Santa Maria, Pangasinan. Region 1 naman. Ayan, ang dami nating duty from Region 1 and Region 2. Si Tricia Denise Estanislao. At si Fiona Irene Espina, yan, from Malawi Elementary School, Masantol South District. Yan, SDO, Pampanga naman. Yan, para laging nasa norte ang ating mga fantastic duty. Si John Vincent Gadi naman, from Malawi Elementary School, Masantol South District, SDO, Pampanga. Yan, taga Pampanga din po si John Vincent Gadi. Okay, virtual clap po sa ating mga fantastic duty. At hindi rin magpapauli si Gerald R.V. D. Cantor. Yan, from San Pedro Villa Concepcion Elementary School District, Ross East District, SDO, Isabela. From Isabela naman si Gerald R.V. Tula Cantor. Si Kevin Martin Dulumtap din po ay from Sorsogon. Kasama niya si Arian. Yan, Sorsogon East Central School, SDO, Sorsogon City. Kaklase niya po si Arian. Yan, virtual club sa ating mga fantastic duty. At si Adrian Ray Rivera din. Yan, kaklase din niya si San Pedro Villa Concepcion Elementary School. Yan. District Rojas East District SDO Isabela. From Isabela din si Adrian Ray Rivera. Okay, ano kaya ang ating aralin sa araw na ito, mga bata? Ikatlong markahan natin para sa ika-4 na linggo. Yan,
Pang fourth week na natin, ika-4 na linggo natin para sa ikatlong markahan. Napakabilis ng araw. Ano ang ating aralin? Pagsusuri kung ang pahayag ay isang opinyon o katotohanan. Ano kaya ang opinyon? Ano kaya ang katotohanan? Ayan, ito pong mali si Tutor Pai ang makakasama nyo sa araw na ito. Layunin natin, syempre, kailangan mong masuri pagkatapos ng ating aralin kung ang mga pahayag ay isang opinyon o ito ba ay isang katotohanan. Hango yan sa ating modules. Okay, nasusuri kung ang pahayag ay isang opinyon o katotohanan. Balik-aral muna tayo sa naging aralin natin noong nakaraang linggo. Tungkol ba ito sa yes, tama. Pag-iisa-isa ng mga argumento sa binasang teksto. Okay, yan ang karagdagang gawain ni Arian May Zacarias. Yan yung kanyang ipinadalang karagdagang gawain sa ating Facebook page ng Itulay. Okay, yan. Ang mga dahilan o patunay na dapat nating mahalin ang ating kalikasan. Ano ang sinagot ni Arian, ang ating fantastic cutie? Una, unti-unti nang nakakalbo ang ating kagubatan. Kaya ano ba dapat? Ang mga hayop ay nawalan na ng kanilang mga tahanan. Yan yung mga argumentong pahayag na naobserbahan ni Arian. Kaya niya naisulat ang kanyang karagdagang gawain. Pangalawa, ang mga basura ay nakakalat na lamang kung saan-saan. At pangatlo, ang matinding pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang sakuna ay resulta ng ating pagpapabaya sa kalikasan. Ang mga dapat nating gawin, di ba? Pang-apat, kaunti na lamang ang mga puno na dapat sana ay magsisipsip ng tubig, ulan at maruming hangin. Pang-lima naman ni Arian, naging mas mainit ang panahon dahil sa numuong carbon dioxide sa kalawakan. Yan yung mga argumentong na isa-isa ni Arian sa ating karagdagang gawain noong week 3 o ikatlong linggo natin noong nakaraang Miyerkules. Sa lingguhang gabay, sa buong ikatlong markahan, ayan yung mga naging ating aralin, mga naging aralin natin sa Filipino 6, week 1, week 2, week 3, at pang-apat na po tayo ngayon. Ika-4 na linggo para sa ikatlong markahan. Pagsusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. At pang-5 at hanggang pang-8, ayan po ang ating mga paksa. Mga layunin natin. Ang mga topic natin para sa ikatlong markahan sa Filipino 6. Pagsusuri kung ang pahayag ba ay opinyon o katotohanan. Subukin natin ito. Yan. Subukin natin ito at ito ang gagawin nyo mga bata. Ayan po. Type nyo sa Google Chrome ninyo, sa mga browser ninyo, www.menti.com. Yan po ang code. Pag napunta na kayo sa site na yon, sa website, sa menti.com, i-type nyo lang po ang 7567-2756. Yan yung code ng ating menti.com. Meron akong katanungan sa site na yan. Okay, tutukuyin natin kung ang pahayag ba, dalawang pahayag lang po yan. Kaya madali lang. Kung totoo ba ito o isang kuro-kuro. Suriin natin ang dalawang pahayag na binigay ko sa ating menti.com. Yan, may nakapasok na po ba? Habang tinatype ninyo ang inyong mga yung ating website sa menti.com. Yan po. Shout out muna po tayo. Hello, good afternoon. Aliana Bravo from Mahogany, watching from Gamo Central School. Yan, Cassandrea Bravo din. From Mahogany, still watching. Yes, Deped Itulay from Gamo Central School din si Cassandrea. Okay, yan po. Yan po. Type niyo po yung code 756-72756 www.menti.com.
Okay, palitan muna ni Tutor Pine ng ating screen. Ayan, may nakasagot na. May nakikita na ako na nakasagot na po. May isang sumagot na. Ang sagot niya ay totoo. Tignan ko nga kung may mga magre-response pa na ating mga cuties. Ayan. May nagsagot, totoo. Okay. Ano pa kaya? Tignan ko nga kung sino pa mga nag-response na ating mga cuties. Ayan. Totoo ba ito? Ang pahayag na ito? Habang inaantay ni Tutor Pine ang inyong mga sagot, ayan, shout out din. Carl Dominic U. Baliwas. Ayan, good afternoon po. Tricia Denise Estanislao. Cassandrea Liana Jean. Okay. Liana Jean Agoat. Good afternoon. Meryl Joyce Poletin. Congratulations. Okay, fantastic cuties. Ayan, binati niya ang ating mga fantastic cutie. Roxaline Aderol. Stephanie Nailes. Yan. From Diego Silang, teacher niya. Good afternoon, Ma'am. Ellen B. Estakaan, San Roque Central Elementary School. Ayan. From San Roque District, Davao City pa. Si Stephanie Nailes. Stephanie Nailes from Region 11 pa po siya. From Davao City. Good afternoon sa iyo, Stephanie. At sanang kasama ka namin next week pa din, okay? Pag-antabay kay Tutor Pine. Josh Clyde Lenaming, good afternoon din po here from Estakaan, San Roque Central Elementary School. Yan, District Davao City, Region 11, Region 6, Region 9, Region 11 po, tama po, from Davao City. Okay, Liana Jean Agoot, yan. Okay, ayan, baka nahirapan po ang ating mga fantastic cuties sa menti.com. Dalawa lang ang nag-response. Okay? Ang sagot po nila ay totoo. Tama po. Ito ay totoo. Ang Pasko ay pinagdiriwang natin tuwing ika-25 ng Disyembre. At yung isa naman, tingnan natin. Okay, ayan po. Ito naman sa ikalawang katanungan ko. Okay, higit na maganda ba ang Chocolate Hills kaysa Banawe Rice Terraces? Okay, totoo po ba ito o isang kuro-kuro? Yan, may nag-response na po. Ito ay isang kuro-kuro. Tama po. Higit na maganda ang Chocolate Hills. Yan, opinion po o kuro-kuro. Okay, ayan, kuro-kuro. Yan, may tatlo nang nag-response sa ating menti.com. Higit na maganda ang Chocolate Hills kaysa sa Banawe Rice Terraces. Okay, opinion po o isang kuro-kuro. Okay. Salamat po sa mga nag-response. Ayan. Tama po kayo sa ating dalawang pahayag na tinukoy natin kung ito ba ay totoo o isang kuro-kuro lamang. Balik-aral tayo sa argumentong tinatawag natin. Ito yung aralin natin noong nakaraang linggo. Ano ba itong argumento? Ay ang paglalatag ng mga dahilan yan, at ebidensya upang maging makatuwiran ang isang panig. Kinakailangan ang malalim na pananaliksik at talas ng pagsusuri sa proposition. Yan, yung pinag-uusapan, yung paksa, upang makapagbigay ka ng mahusay na argumento. Yung ating topic noong nakaraang linggo. Kasi kapag nagpapahayag ka ng iyong argumento, ito ba ay minsan ay totoo? Minsan ba ito ay isang kuro-kuro lamang? Diba?
na ayon sa ating pinapahayag. Okay, ito ay pagtataglay din ng paniniwala o paninindigan natin na maaring ito ba ay tama o ito ba ay mali. Yan, maaring hango ito sa iba't ibang obserbasyon, paniniwala o isang umiiral na katotohanan o sa isang umiiral yan. Layunin na makalikha ng isang conclusion sa tulong ng isang opinyon yan na maaring sumang-ayon o sumalungat, 'di ba? Yung ating aralin ng nakaraang linggo. Suriin natin sa pagpapahayag ng isang argumento o ng mga argumento, nagagamit natin ang ating mga opinyon. Yan, opinyon batay sa ating paniniwala o karanasan na maaaring makaantig ito sa iba o sa mga damdamin ng ating kausap. Yan, may mga pahayag namang talagang makatotohanan dahil ito ay napatunayan na ng nakararami. Ngunit ano pa man, kailangan din nating matukoy kung ang aling pahayag ba sa argumento ang tinatawag na opinyon o katotohanan. Ayan, opinyon at katotohanan. Kung ang pahayag ba ay isang opinyon o katotohanan. Ano ba yung tinatawag na opinyon? Yan, babasahin ni Tutor Pai. Mga pahayag ito ayon sa paniniwala o ideya ng isa o ilang tao lamang, batay sa kanilang karanasan o batay sa napapansin nila sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari yan, at mga pangyayari sa paligid. Yan, kung ano namang nangyayari sa paligid natin, kung ano-ano ng mga sakuna ang nararanasan natin, ba? Na mga pangyayari sa paligid na hindi pa lubusang napatunayan at walang mabigat na pruweba o ebidensya. Yan yung tinatawag na opinion mo lang. Okay? Sarili mo siyang palagay o sarili mong pananaw. Yan, tungkol sa isang bagay, sa isang paksa o sa isang issue na nakabatay sa damdamin mo kung ikaw ba ay nalungkot sa issue na yun? Ikaw ba ay masaya ka sa pahayag o sa isang issue na yun? Yan yung pinagmula ng impormasyon na maaring magkaiba ang ating mga damdamin. Nagagalit ka sa nangyayari na ngayon, nagdadalamhati ka, yan ay tinatawag na opinyon. Diba? Ito naman ang mga pahayag na ginagamit natin sa pagbibigay natin ng opinyon. Una, sa palagay ko. Pangalawa, sa aking opinyon. Yan ang mga magagamit natin kapag sinasabi natin ng ating opinyon, mga paunang salita, yung mga kataga na pwede mong gamitin para mas lalo maunawaan ng iyong kausap o na nagbabasa ng iyong pahayag, ng iyong pangungusap, na ito ay nagbibigay ka ng isang opinyon. Yan, sa palagay ko, sa aking opinyon, sa aking pananaw, at sa tingin ko. Yan ang mga maaari nating idagdag sa ating mga pangungusap, sa ating mga pahayag, para mas lalo maunawaan na ito ay isang opinyon. Okay. Opinyon mo lang yan sa iyong palagay. Ha? At ito pa, para sa akin, yan, kung ako ang tatanungin, naniniwala akong, yan, dudugtungan mo na yung mga pahayag na yan, ng mga salita, mga kataga, para mas lalo maunawaan ang pagbibigay mo ng iyong opinyon. Ito, halimbawa, para sa akin, mas masarap manirahan sa probinsya kaysa sa lungsod. Yan. Ginamitan niya ng katagang para sa akin. Ibig sabihin, kanyang opinion lang yan. Pwedeng mag-iba yan sa iba na gusto nila na mas masarap marinahan sa isang lungsod, di ba? Kanya-kanya tayo ng ating mga opinion. Ito pa, simple at magaan ang pamumuhay ng mga naninirahan sa probinsya. Yan. Opinion mo lang yan. Mga halimbawa ng isang opinion.
suriin naman natin ang tinatawag na katotohanan. Ano ba itong tinatawag na katotohanan? Ay mga tunay, yan, mga tunay na kaganapan, yan, tunay na kaganapan, bagay at kaalaman na napatunayan na ng nakararami o ng siyensya. Yan, big sabihin tunay na naganap, nakasulat, yung mga tunay na bagay o kaalaman na napatunayan na ng nakararami. Meron ng proof. Yan. Ito ay masusing pinag-aralan at napatunayan na ng mga professional at mga eksperto na may mabigat na pruweba. O isa itong hango sa tunay na pangyayari. Yan. At may mga pinagbatayan na. May mga proof na may katibayan. Mayroong patunay. Yan. Tinatawag na katotohanan o katibayan na hindi magbabago. Yan na tinatawag na ang pahayag mo ay nasa katotohanan. May pinagbabasihan ka na ito yung patunay mo na ang pahayag mo ay nasa katotohanan. Ito naman ang mga pahayag na ginagamit natin kapag magbibigay tayo ng mga salita o ating mga pangungusap, ating mga pahayag kung nasa katotohanan ito. Yan, batay sa o batay kay, meron kang ginagamitan na mga pahayag o isang katibayan na ito ay hango sa ganitong pahayag. Okay, batay sa, batay kay, yan. Ayon sa, ayon kay, pagbatay sa, ibig sabihin, ito ay thing, bagay ang tinutukoy mo. Pag kay, ito ay tao. Yan, mula sa, mula kay, mababasa sa. Yan, may hango ka na kung saan aklat ito na hango o isang katibayan na dinadagdag mo sa iyong pahayag na ito ay isang katotohanan. Halimbawa, yan, mababasa sa Artikulo 1 ng Saligang Batas, okay, ng 1987 ang tungkol sa pambansang teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, nakabase yan sa Artikulo 1 ng Saligang Batas natin ng 1987 o 1987 nga, tungkol sa pambansang teritoryo ng Pilipinas. Ang pahayag na yan ay halimbawa ng isang katotohanan. Sabihin, may patunay na nababasa sa Artikulo 1 ang pambansang teritoryo ng ating Pilipinas. Okay, ito naman. Ang Pilipinas ay binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tama ito, di ba? Isa itong katotohanan. Meron tayong binubuo ng tatlong pulo. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao ang Pilipinas. Pagsasanay, ayan. Atin nang gawin ang unang pagsasanay, unang bilang. Igit na magarbo ang pagdiriwang ng pista sa mga lalawigan. Ano kaya ito? Isa ba itong opinyon o isa ba itong katotohanan? Tingnan natin ang ating mga tuties kung nakikinig pa kay Tutor Pine. Ayan po. Ayan, Stephanie, Mariel, Joyce, Cassandrea, Aliana Bravo from Mahogany, watching from Gamo Central School din, si Aliana Bravo, Eliza Jane Atriguino. Ano kaya ang sagot nyo dito sa unang bilang natin? Yan. Still watching, yeah, JV Gadi from Mabait, watching from Malawi Elementary School, Masantol South District, STO, Pampanga. Rayceline Rignon, yan, from San Mariano II, okay, Cabatuan Flores, okay, advisor niya po si Ma'am Mirasol Cabatuan Flores. Good afternoon po, Rayceline Rignon, San Mariano 2nd District, Binatug Elementary School. Yan, Mika, watching from San Mariano District. Yan, Marisol Cabatuan Flores. Ayan, good afternoon po. Eliza Jean, Kyle, katotohanan. Cherry Ann Angoluan, okay. Kevin Martin Duluntap,
katotohanan din sagot niya. Jasmine Buensuceso Lubo, katotohanan din. And Jenbert Bautista Manese, okay, katotohanan din. Tignan po natin. Ito ay isang opinyon. Higit na magarbo ang pagdiriwang ng pista sa mga lalawigan. Minsan naman ay hindi naman magarbo, 'di ba? Ang mga pista sa iba't ibang mga lalawigan. Opinyon mo lang 'yan. Ito naman, ayon sa kasaysayan, iba't ibang pangkat ng tao ang naninirahan noon sa Pilipinas. Ito ba ay katotohanan o ito ba ay isang opinyon? Tingnan ko nga. Ayan, ang ating mga fantastic cutie na nakikinig pa rin kay Tutor Pine, kay Raiseline Rignon. Okay, good afternoon. Pangalawa na po tayo, Roxeline Aderolf, katotohanan. Mariel Joyce Boletin, katotohanan din. Roxeline Carl Dominic Paliwas. Okay, Joseph Conrad Bulaklak. Okay, ayan, si Joseph lagi nakaantabay sa atin. Katotohanan din ang sagot niya. Tama po kayo. Isa itong katotohanan. Katotohanan. Ayon sa kasaysayan, meron siyang basehan. Okay, kilala rin ang Pilipinas sa hagdang-hagdang palayan. Ito ba ay opinyon o isa itong katotohanan? Okay, Precious Miguel, okay, good afternoon. Tricia Lorraine Paguyo, good afternoon sa inyo. Gerald, Precious Miguel, JV, Eliza Jenbert Bautista, okay. Ano ang sagot niyo sa pangatlong bilang natin? Liza Jane, katotohanan. Tricia Lorraine Paguyo, katotohanan din ang sagot niya. Tamang sagot, katotohanan po. Tama po kayo. At pang-apat na bilang naman, para sa akin, mas masaya ang mga laro noon. Para sa akin, mas masaya ang mga laro noon. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ano ang mga sagot ng ating mga fantastic cutie? Jasmine Buensuceso, okay? Yan. Carl Dominic Baliwas, opinion ng kanyang sagot. Roxeline Aderolf, opinion din. Carl Dominic Adrian, opinion din ang sagot nila. Tama po kayo. Isa itong opinion na pahayag. Ito naman, isa sa kaugaliang Pilipino ang bayanihan o pagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Ito ba ay isang opinion o ito ba ay isang katotohanan? Panglima na po tayo. Okay. Opinion o katotohanan. Carl Dominic Paliwas, okay, katotohanan. Cassandrea Bravo, katotohanan din. Tama po. Isa ito, katotohanan na pahayag. Ang gagaling ng ating mga fantastic cutie. Sino naka 5 po dyan? Okay, 5 heart nga po sa ating mga fantastic cutie. Kung lahat yan ay tama ang inyong nasagot. Ayan, ang gagaling po ng ating mga fantastic cutie, mga online learners natin sa araw na ito. Isa-isip natin, yan, ang isang argumento ay may layuning manghikayat, mangakit, at mapaniwala sa mungkahi o kaisipang nais nating ipakita. Maaaring hango ito sa iba't ibang obserbasyon. Ito ba ay paniniwala o sa isang umiiral na katotohanan? Ang patlang ay may mga tunay na kaganapan, bagay, at kaalaman na napatunayan na ng nakararami o ng isang siyensya. Ito ay masusing pinag-aaralan at napatunayan ng mga profesional at mga eksperto batay sa mabibigat na pruweba. Isa-isip natin, ano ito? Ito ay katotohanan. Ang patlang ay mga pahayag ayon sa paniniwala o ideya ng isa o ilang tao lamang batay sa kanilang karanasan o napapansin ito sa mga bagay at mga pangyayari sa paligid na hindi pa lubusang napapatunayan at walang mabigat na pruweba. Maaring gamitan ito ng mga pahayag o mga kataga na ayon kina,
para kay, para kina, paniniwala ni, ayan, ito ay nasa opinion na pahayag. Isip natin palagi yan. Isagawa naman natin ito at alam kong naiintindihan niyo na ang ating aralin sa araw na ito. Basahin na sumusunod na mga kalagayan. May babasahin na kalagayan na susunod dito, si Tutor Pine. Susuriin ninyo kung ang teksto at ilagay yung emoticons, ilagay nyo kung ang pahayag ay katotohanan, naka-smiley, at kung ang pahayag ay isang opinion, lagay nyo ng heart. Okay, ulitin natin. Kapag katotohanan, smiley, at kapag opinion naman ang pahayag na aking babanggitin, ay heart. Okay po, naintindihan po? Okay, para sa ating unang bilang, mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa kayamanan. Isang katunayan ayon sa salawikaing, ang kalusugan ay kayamanan. Hindi magiging produktibo ang isang tao kapag siya ay sakitin. Ano kaya ang isang pahayag na ito? Opinion ba ito o isang katotohanan? Ayan. Gerald R.V. Dula, smiley. Kyle Joseph Salvador, smiley din. Ayan. May ano pa? Emoticons. Okay. Kevin Martin Dulunta, Fiona Irene Espina, Joseph Conrad, Roxeline Charis, smiley. Ito ay smiley. Tama. Smiley, ito ay nasa katotohanan. Pangalawa naman, ang droga ay nakasisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Maraming mga kabataan ngayon ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang maayos na trabaho dahil nalululong sa droga. Isa ba itong katotohanan o isa ba itong opinion? Ano kaya ang sagot ng ating mga online learners? Ayan. Gerald R.V. Dula Cantor, smiley. Cassandrea, smiley din. Mariel, Joyce. Roxeline, Fiona, smiley. Tama po. Ito ay nasa katotohanan, smiley. Pangatlo naman tayo. Mahalaga ang kagandahan dahil ito ang batayan sa ating lipunan. Ang magaganda ay maraming kaibigan at tagahanga. Kagandahan din ang isa sa batayan kapag naghahanap tayo ng trabaho. Ito ba ay katotohanan o ito ba ay isang opinion lang? Tignan natin, smiley or heart. Ano kaya ang ating mga sagot ng ating mga fantastic cutie? Mariel, heart. Cassandrea, heart din. Roxeline, heart din. Tsaka si JB Gadi. Ito ay opinion lang. Hindi naman lahat ng kagandahan ay batayan para sa ating lipunan. Ika-4 naman na bilang, dapat lamang na ipatupad ang programang K-12 dahil ang Pilipinas na lang ang tanging bansa sa ASEAN na 10 taon lamang ang taon ng pag-aaral ng basic education. Marami sa mga professional nating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa ang muli pang nag-aaral para makumpleto ang hinihinging kwalifikasyon sa kanila sa edukasyon. Ito ba ay opinion o ito ba ay isang katotohanan? Smiley or heart? Tingnan po natin ang mga sagot ng ating mga fantastic cutie. Ayan, Tricia, isa itong okay, smiley. Tricia, smiley. Jenbert, Cassandrea, smiley din ang sagot niya. Okay, dapat lamang na ipatupad ang programa ng K-12, ito ay nasa opinion mo lang. Okay. At panglima naman, isa si Lea Salonga sa mga tanyag na Pilipinong naging matagumpay sa larangan ng musika. Katunayan, siya ay napabilang sa Miss Saigon at iba pang pagtatanghal sa labas ng ating bansa. Okay, ito ba ay opinion o ito ba ay isang katotohanan? Tingnan po natin. Okay, isa smiley, ang dami nagsagot na smiley.
Tama po kayo. Ito ay isang katotohanan. Pagyamanin naman natin ang inyong mga kaalaman yan. Alam kong alam na ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Panuto, basahin ang pangungusap, babasahin ni Tutor Pine, isa-isahin natin ang mga tekstong nagtataglay ng mga argumento. Isulat naman dito, isusulat ninyo or ilagay niyo yung emoticons na check or yan, yung slash, o pwede rin slash or check sa sagotang papel or yung sa inyong mga comment section, yan, na katotohanan. At X naman kung ito ay isang opinion. Okay? Check kung katotohanan. X naman kung opinion. Yan. Para lalo kayong matuto sa ating aralin. Unang bilang. Ang Pilipinas ay paunlad ng paunlad. At patunay nito ay ang dumaraming kabuhayan sa buong bansa at ang mga magandang pagbabago. Isa ba itong opinion o isa ba itong katotohanan? Ayan, Roxeline, check. Eliza, check yung sagot niya. Okay, isa itong opinion. Opinion niya lang to na paunlad ng paunlad ang Pilipinas. Depende yan sa ating ekonomiya. Okay. Yan ay batay sa sarili niya lang na pahayag. Okay, ito ay isang opinion. Pinaparusahan na ng Panginoon ang mga tao sa kanilang kasalanan, nagpapadala siya ng maraming kalamidad upang bawiin ang buhay ng nakararami. Hinahayaan niyang lumaganap ang mga sakit at pandemya para ipangmulat sa mga tao ang kanilang kasalanan. Isa ba itong opinion o isa ba itong katotohanan? Ayan, ang ating mga fantastic cutie. Pangalawa na po tayo na bilang. Okay, yan. Mayroon nagsagot na X, mayroon nagsagot na check. Yan. Ito ay isang opinion mo lang yan. Okay. Walang patunay na ito ay sinabi ng ating Panginoon na batay sa dahil marami ng kasalanan ng ating mga kapwa-tao. Okay. Pangatlo naman, ayon sa kasaysayan ni si General Douglas MacArthur ay umalis ng Pilipinas upang pamunuan ang Southwestern Pacific noong Marso, ika-17, 1942. Ipinahayag niya sa kanyang pag-alis ang mga katagang I shall return. Okay, ito ba ay isang opinion o ito ba ay isang katotohanan na pahayag? Ayan, pangatlong bilang na po tayo. Check. Ang sagot ng ating mga fantastic cutie, Gerald, Cassandrea, Liza, Charisse, Jenber. Tama po kayo. Isa itong katotohanan. Katotohanan ayon sa kasaysayan. Totoong naganap ito. At ikaapat naman, kung minsan ay nagiging tagapagwasak tayo ng ating kalikasan sa halip na tagapangalaga. Kaya nararanasan na natin ang mga ganti ng kalikasan. Umiinit na ang panahon dahil sa kawalan ng lilim ng mga puno at pagkasira ng ozone layer. Ito ba isang katotohanan o isang opinion lamang? Okay, yan po ang ating mga sagot. Micah, katotohanan. Kevin, Tricia, check. Ang sagot nila, number 4, check. Cassandrea, ito ay nasa katotohanan. Tama po kayo. At ikalimang bilang, panghuling bilang na tayo, ayon sa mga nanay, ang karamihan ay hindi pa handa sa pagbukas ng klase. Maraming mga magulang ang nag-aalinlangan sa papag-aralin ang kanilang mga anak dahil sa takot na mahawa ang mga ito sa COVID-19. Ang iba naman ay hindi pa handa sa bagong modality ng pag-aaral dahil wala silang gadget at internet connection. Ito ba ay opinion o isa ba itong katotohanan? Sa ating ikalimang bilang, yan, Tricia, Charisse, Fiona, Tricia, X, mayroong check, okay, X.
isa itong opinion. Tama po kayo. Isang opinion lang ng mga magulang. Ayan, ito pong muli si Tutor Pine. Maraming salamat sa pag-antabay at yan, natuto na naman ang ating mga fantastic cutie sa ating aralin sa araw na ito. Yan, huwag niyo rin pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel ni Tutor Pine at Facebook page niyo po. Okay, ito naman po ang ating karagdagang gawain para sa ika-4 na linggo. Okay, ito po, panuto, tukuyin ang mga sumusunod na pahayag. Screenshot niyo na po. Isulat ang OP, yan na letter, 2 letra, OP kung ito ay opinion. At KA naman kung ito ay nasa katotohanan. Isulat sa inyong mga sagutang papel. Ayan, sa inyong mga kwaderno, isulat lang ang OP kung opinion, KA naman kung katotohanan. Ayan po. Screenshot niyo na po. Mga online learners sa ating mga fantastic cutie, babasahin ulit ni Tutor Pine. Yan. Ang mga Pilipino ay likas na magalang, masipag at mapagmahal. Pangalawa, hindi mabuti sa katawan ang paggamit ng mga gamot na nabibili sa butika. Pangatlo, ang pagharap sa mga hamon ng buhay ay dapat nating samahan ng katatagan at pananalig sa Panginoon. At para sa ika-4 naman natin at ika-5, hindi hadlang ang kahirapan sa pagtulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo at baha. Pang-5, imposible ang edukasyon sa panahon ng pandemya kapag walang gadget at internet connection. Okay, nakuha niyo ba ang ating karagdagang gawain sa ika-4 na linggo? Ayan. Thumbs up nga po dyan kung nakuha ninyo mga fantastic cutie. Okay, ayan po.